Magandang araw po, Miss Moira, at sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako po si Rowena. Hindi ko tunay na pangalan, pero tunay ang bigat ng kwentong bitbit ko ngayong gabi. Alam nyo, Miss Moira, may mga lihim na kahit gaano natin pilit na ibaon sa katahimikan, patuloy pa ring humahabol sa atin, lalo na kapag tayo lang ang mag-isa sa dilim. At ngayong gabi, handa na akong sabihin sa inyo ang lihim na yon. Isang kwento ng isang Pinay na nangarap lang makatulong sa pamilya, pero sa gitna ng disyerto, natutong magmahal sa isang lalaking hindi dapat minahal at nagbayad ng presyo na halos ikawasak ng buhay ko. Sana po, sa pag-share ko nito, kahit papaano, gumaan ang dibdib ko. Ito po ang kwento ko. Miss Moira, hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero siguro dito na lang. Noong araw na unang tumapak ako sa Riyadh, akala ko handa na ako sa lahat. Akala ko kaya ko ang pagod, ang init, ang homesickness. OFW naman ako normal na bahagi na iyon ng buhay naming umaalis para sa pamilya. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang katahimikan. Isang katahimikan na parang may laman. Isang bahay na punong-puno ng mga bagay pero walang kaluluwa. Ako po si Rowena, 27 years old, taga-Tarlac, single mom. Iniwan ng ama ng anak ko noong 2 buwan pa lang si baby. Kaya ako nandito nagpunta ng Saudi para kahit papaano may maipadala sa nanay ko at sa anak kong si Renz. Sa isip ko noon, sakripisyo lang to. Trabaho, tulog, trabaho ulit. Wala nang iba. Hanggang matapos ang kontrata, hanggang makauwi. Pero Miss Moira, mula noong araw na pumasok ako sa bahay ng mga Almiraj, may naramdaman na akong kakaiba. Hindi ito kagaya ng mga bahay ng amo na naririnig ko sa mga kaibigan kong OFW. Oo, maganda. Oo, malaki. Oo, maayos. Pero walang ingay, walang tawanan, walang kahit na anong palatandaan na may masayang pamilya roon. Parang bawat tao may sariling mundo. Kada hakbang ko parang may bantay. Parang bawal huminga ng malalim. Ang amo ko, si Dra. Lamis, halos wala sa bahay dahil palagi siyang nasa ospital. Masungit, hindi naman, pero malamig, tumpak kung magsalita. Walang ligoy, walang lambing. Kapag napansin niyang may mali, hindi siya sumisigaw, pero ramdam mo agad na galit siya. Mas nakakatakot pa nga yung tahimik kaysa sigaw. Ang mister niya naman ay halos hindi ko makita. Sabi nila, palagi raw nasa Dubai para sa negosyo. Habang nandoon ako, isang beses ko lang siyang nakita at hindi niya man lang ako matingnan sa mata. Sanay na raw siya sa palit-palitang kasambahay. At sa gitna ng katahimikan ng bahay na iyon, naroon ang anak nilang si Hasan. Noong una ko siyang makita, akala ko suplado. Laging may hawak na laptop, laging nakayuko, laging parang may dinadala na hindi niya maibukas kahit kanino. Pero may isang bagay akong hindi malilimutan. Ang mga mata niya. Hindi mata ng taong masaya. Hindi rin mata ng taong mayabang, gaya ng nakikita ko sa karamihan ng mga mayaman sa Middle East. Para siyang pagod. Pagod sa isang bagay na hindi niya pwedeng sabihin. Nang malaya, una kaming nagkita nang malapitan habang nag-aayos ako ng mesa isang gabi. Tahimik lang siya, pero ramdam kong nakatingin. Hindi yung tingin na bastos, kundi parang curious. Parang tinatanong niya sa sarili niya kung bakit ang isang babaeng tulad ko isang simpleng, Pinay, maliit, kayumanggi, ordinaryo ay nakangiti pa rin. Kahit kita sa mukha kong pagod. Hindi kami nag-usap noon, pero doon nagsimula ang hindi ko maipaliwanag na pakiramdam na parang may mangyayaring hindi ko kontrolado. Hindi ko rin maintindihan, Miss Moira. Araw-araw pagod na pagod ako. Maaga gumigising, hating gabi natutulog. Pero sa bahay na iyon, hindi lang katawan ko ang napapagod, pati puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa katahimikan ba, sa mga matang nakamasid, o sa pakiramdam na kahit anong gawin ko,
Hindi ako pwedeng magkamali. Minsan naiisip ko, Rowena, bakit nandito ka? Bakit ba ang hirap maging ina na mag-isa? Bakit parang ang layo ng bahay? Kahit araw-araw mo itong nililinis. Pero kahit sandaling ganoon ang pakiramdam ko, pinipilit kong tumayo, pinipilit kong ngumiti, pinipilit kong maging matatag. Kasi para sa mga kagaya naming OFW, kahit masakit, kahit mahirap, wala kaming ibang pagpipilian kundi ang lumaban. At sa bawat araw na lumilipas sa bahay na iyon, mas lalo kong naramdaman na may isang bagay na paparating. Isang bagay na hindi ko alam kung biyaya ba o kapahamakan. Basta ang alam ko, Miss Moira, nagsimula ang lahat sa katahimikan ng bahay na iyon. At doon ko na-realize, minsan, hindi bagyo ang sisira sa'yo. Minsan, ang katahimikan. Kung okay po sa inyo, Miss Moira, itutuloy ko na sa susunod na bahagi kung paano nagsimula ang unang pag-uusap namin ni Hasan. Ang lalaking hindi ko dapat kinausap, pero ang lalaking babago sa takbo ng buhay ko. Miss Moira, kung may isang gabi na hindi ko talaga malilimutan, iyon yung gabing halos hindi ko alam kung bakit nagbago ang tibok ng puso ko nang hindi ko sinasadya. Gabi na noon, mga bandang 10:00. Tapos na ako sa lahat ng gawain, naglinis na ako ng kusina, inayos ang mesa, nilabhan ang mga baso. Pagod na pagod ako pero sanay na. Ganito naman talaga ang buhay ng kasambahay dito sa Saudi. Tahimik lang ako habang nag-aayos at para hindi ako antukin, minsan kinakausap ko ang sarili ko sa isip. Sinasabi ko, konti na lang Rowena, konti na lang uupo ka na. Pero nang lumabas ako sa kusina papuntang sala, hindi ko inaasahang nandoon pa si Hasan. Nakaupo siya sa sofa, nakasandal, at nakatingin sa kisame na parang may iniisip na mabigat. Hindi ko alam kung lalapit ako o dahan-dahan na lang akong liliko papunta sa hallway. Ayokong makasagabal. Ayokong mapagsabihang bastos, pero nagulat ako nang bigla siyang magsalita. You're still awake? Para akong napatigil sa paghinga. Hindi ko alam kung sasagot ba ako agad o titingin muna sa sahig para hindi mahalatang kinabahan ako, pero pinilit ko ring maging normal. Yes sir, tapos na po ako maglinis. Tumingin siya sa akin saglit. Iyong tipong mabagal pero sigurado. At doon ko unang nakita yung mata niya, nang malapit ang malungkot, mapagod, parang may mga salitang gustong lumabas, pero hindi niya alam kung paano. Can't sleep? Tanong ko para lang masira ang katahimikan. Umiling siya. It's too quiet. Napangiti ako ng marahan kasi totoo naman. Masyadong tahimik ang bahay na iyon. Pero bago ko pa masundan ang sasabihin ko, bigla siyang nagsalita nang hindi ko inaasahan. My mother wants me to marry someone, sabi niya. Someone I barely know. Hindi ko alam kung bakit ako nagulat. Hindi ko rin alam kung bakit bilang isang kasambahay, parang ayaw kong marinig yon. Pero nandito ako, nakatayo sa harap niya, at parang para sa unang pagkakataon, hindi niya ako tinignan bilang empleyado. Para bang tao lang ako na nandoon sa tamang oras. Mabagal akong umupo sa malayong gilid ng sofa. Sakto lang para marinig niya ako pero hindi ganoon kalapit. That sounds heavy, sir, sabi ko. Masakit yata na wala kang choice tungkol sa sarili mong buhay. Napatingin siya sa akin ng matagal. Hindi ko alam kung dahil nagulat ba siya na may nagsabi noon sa kanya o dahil hindi niya sanay marinig ang ganoong katapat na salita. You sound like you know how it feels. Sagot niya. Napahinga ako ng malalim. I do. I got pregnant when I was 20. Iniwan ako. Ang daming nagsabi kung anong dapat kong gawin, pero sa huli, ako pa rin ang nagbabayad sa mga desisyon ko. Tahimik lang siya. Hindi yung tahimik na nakakailang, kundi yung klase ng katahimikan na parang may inilalagay siyang puwang para unawain ang kwento ko. At sa sandaling iyon, naramdaman kong may kakaiba. Hindi ko alam kung paano ko i-explain, pero parang unti-unti niyang binubuksan ang pinto
ng isang bahagi ng sarili niya na hindi niya hinayaang makita ng iba. "You're strong," mahina niyang sabi. Umiling ako, napangiti ng malungkot. "Hindi po. Matigas lang ang ulo ko minsan." Natawa siya. Hindi malakas, hindi pilit. Totoo. At Miss Moira, doon unang bumigat ang loob ko na parang may iniwang marka ang tawa niyang yun sa puso ko. Hindi ko pinlano yon. Hindi ko ginusto. Pero sa loob ng bahay na puro lamig at katahimikan, biglang nagkaroon ng isang tao na nakinig, tumingin, at nakipag-usap sa akin na parang hindi lang ako basta kasambahay. "You're easy to talk to," sabi niya. "Careful saying that." Sagot ko, pilit na tinatawanan. "Baka masanay kayo kausap ako gabi-gabi." "Maybe that's not so bad." At nung oras na yon, Miss Moira, alam kong may nagbago. Hindi ko pa alam kung ano, pero ramdam ko na nag-shift ang hangin sa pagitan naming dalawa at gusto ko sanang umiwas. Gusto kong sabihin sa sarili ko na, "Rowena, huwag kang papadala." Pero sa totoo lang, hindi ko kinaya. Umupo siya ng bahagya. Mas malapit sa akin kaysa kanina. Hindi sobra, pero sapat para maramdaman ko ang bigat ng presensya niya. At doon ko naisip, "Rowena, ingat ka. Ito ang simula ng isang bagay na hindi mo kontrolado." At hindi nga ako nagkamali, kasi noong gabing yon, iyon ang unang beses na hindi ako natulog ng payapa. At doon nagsimula ang lahat. "Miss Moira," pagkatapos ng gabing yon, akala ko tapos na. Akala ko one time lang yung usapan namin ni Hasan. Sabagay, sino ba naman ako para balikan niya pa ulit, di ba? Kasambahay lang ako. Pinay, pagod, pawisan, malayo sa ganda ng mga babaeng kaplevel niya. Pero nagkamali ako. Kasi, kinabukasan, at mga sumunod pang gabi, nandoon na siya lagi. Tahimik lang, pero palaging nandyan. Parang multo ng isang bagay na hindi ko dapat kinatatakutang. Pero ako mismo ang nagtulak sa pintuan para papasukin siya sa buhay ko. Isang gabi habang naglilinis ako ng plato sa kusina, narinig ko ang yabag niya. Hindi malakas, pero sapat para kilalanin ko agad. Tumigil ako sandali, nagkunwaring busy sa pagpunas para lang hindi halatang kabado ako. "You work too much," sabi niya, nakasandal sa doorframe ng kusina. Hindi ko alam kung iiling ba ako o tatawa. "Siyempre po, sir. Dito po ako kumikita." Pero hindi siya umalis. Hindi rin siya tumingin sa cellphone o laptop. Nakatitig lang siya sa akin. Yung tipo ng titig na hindi bastos pero nakakailang dahil pakiramdam ko nauubos ang tapang ko. "Do you ever get tired?" tanong niya. Napangiti ako pero hindi ko naitago ang lungkot. Every day. Pero kailangan eh. Walang ibang aasahan ng anak ko kundi ako. Tahimik siya noong mga sandaling yon, pero ramdam ko yung bigat ng tingin niya. Para bang kinukwento ng katahimikan niya ang mga bagay na hindi niya masabi. At doon ko mas nakita na pareho lang pala kami magkaibang mundo. Oo, pero parehong may bitbit na bigat na hindi madaling ipaliwanag. Minsan naman, habang nagpupunas ako ng mesa sa sala, bigla siyang magsasalita ng tanong na hindi ko inaasahan. "Do you miss home?" "Every day," sagot ko. Minsan nga, hindi ko alam kung paano ko napipigilang umiyak. "Why don't you bring your son here?" tanong niya ulit. Napatawa ako ng mapait. "Hindi ganyan kadali, sir. Bawal. At kahit pwede, hindi ko kayang isugal ang buhay namin." Tumango siya. Pero ramdam ko na hindi lang iyon basta pag-intindi. Parang hinaplos niya sa isip ang bawat salitang sinabi ko. Hindi ko alam kung bakit mahalaga sa kanya. Hindi ko alam kung bakit nakikinig siya sa akin ng ganon. At saka ako napansin, lumalapit na siya. Hindi biglaan, kundi paunti-unti. Kada gabi, mas maiksi na ang distansya naming dalawa. Minsan mauupo siya sa sala
pero pipiliin yung upuang pinakamalapit sa kinatatayuan ko. Minsan naman, pupunta siya sa garden. At kapag pumunta ako para magtapon ng basura, naroon siya sa isang sulok, nakatingin sa buwan. Tapos bigla na lang akong tatanungin ng kung ano-anong tanong. Rowena? May nag-alaga na ba sa'yo? Rowena? Do you ever wish someone would choose you? Rowena? Kapag may problema ka, sino ang nilalapitan mo? At doon ako nagsimulang kabahan. Hindi dahil sa tanong niya, kundi dahil sa mga sagot na halos lumalabas na sa bibig ko kahit hindi ko sinasadya. Isang gabi, nagwalis ako sa garden. Mainit pa rin kahit malalim na ang gabi. Bigla siyang lumabas na parang alam niya kung nasaan ako. Naglakad siya papunta sa fountain at umupo. Tumingin sa tubig, tahimik. Tapos nagsalita nang hindi nakatingin. You know, this house feels different when you're here. Para akong na-freeze. Hindi ko alam kung papasok na ba ako o magpapanggap na hindi ko narinig. Sir, baka po pagod lang kayo. Sagot ko. Hindi. Sabi niya. Nalulungkot lang ako minsan. And when you're around, hindi ganon kabigat. Napahawak ako sa dibdib ko nang hindi niya nakikita. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi sanay akong hindi nakikita, hindi napapansin, hindi pinapakinggan. Kaya nung may isang taong nagsabing gumaan ang mundo niya, dahil lang nandoon ako, parang hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. At Miss Moira, doon ko naramdaman ang unang senyales ng panganib. Hindi yung panganib na tinatakot kami ng mga balita tungkol sa Saudi, kundi yung panganib na nagsisimula sa loob sa puso. Kasi noong araw na lumingon siya at numiti na parang ako lang ang tao sa buong bakuran, doon ko naramdaman ang isang tanong na hindi ko dapat itinanong sa sarili ko. Bakit siya ganito tumingin? At isa pang mas nakakatakot na tanong, bakit ako hindi agad umiwas? At doon, nagsimula ang gulo na hindi ko na mapipigilan. At Miss Moira, kung akala kong hanggang tinginan at usapan lang kami, nagkamali ako. Dahil may gabing dumating na masisira ang lahat ng distansyang pinipilit kong itayo. At iyon ang susunod kong ikukwento. Miss Moira, kung may gabi talaga na hindi binubura ng oras sa isip ko, yon ang gabing halos narinig ko ang sariling puso ko na hindi ko na makontrol. Hindi ko alam kung bakit ganon ang tibok ko. Hindi ko alam kung bakit parang biglang sumikip ang hangin. Basta ang alam ko, iyon ang simula ng pagkalubog ko sa isang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Gabi na noon, mga bandang 11:00, tapos na ang lahat ng gawaing bahay. Tahimik ang buong mga kwarto, pati hallway. Kahit aircon malakas, ramdam ko pa rin yung init ng disyerto. Nasa kusina ako, nag-aayos ng huling batch ng mga plato. Pawis ang likod ko, nanginginig ang daliri ko dahil sa pagod pero bigla silang tumigil nang marinig ko ang pamilyar na yabag sa likod ko. Rowena. Hindi ko na kailangan lumingon para malaman kung sino. Pero lumingon pa rin ako at doon nagsimula ang hindi ko inaasahan. Nakatayo siya sa may pintuan ng kusina. Tuwid, tahimik. Pero hindi iyon yung tahimik na ginagawa niya dati. Iba, may laman, may bigat, may tanong. Parang may sinusugal siya noong gabing iyon. You've been quiet lately. Sabi niya, nagpanggap akong kalmado. Pagod lang po siguro, sir. Or, tumingin siya ng diretso sa akin. Hindi kumukurap, you're avoiding me. Hindi ko alam kung bakit napalunok ako. Hindi ko rin alam kung bakit napatigil ang kamay ko sa pagpunas ng baso. Basta parang may kumalabit sa loob ko na hindi ko kayang pangalanan. Why would I avoid you? Sagot ko. Pero kahit ako, hindi ko na nagustuhan ang tunog ng boses ko mahina, hindi sigurado, may takot at may lihim na ayaw kong ihayag. Lumapit siya. 1, 2 hakbang. Hindi mabilis, pero sigurado. At sa bawat hakbang niya, parang may binabasag na pader sa loob ko. Because you feel something too, sabi niya.
Para akong binuhusan ng malamig na tubig at mainit na apoy nang sabay. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o aaminin ko na totoo yung sinabi niya. Pero kaya ko pa bang umiwas? Kaya ko pa bang magsinungaling? Hasan, mahina kong sabi, don't lie to me. Mas lumapit pa siya. Ang init ng presensya niya kahit ang lakas ng lamig ng aircon. I see it in your eyes. Every night, gusto kong umiwas. Gusto kong sabihin na wala, na nag-iisip lang ako, na napagkamalan niya. Pero, totoo kasi. At sa dami ng gabi na nag-uusap kami, sa dami ng tahimik na sulyapan, sa dami ng pagkakataong halos hindi ako makahinga, kapag malapit siya, hindi na ako nagkaroon ng lakas para magsinungaling. You don't understand. Sabi ko, halos pabulong. This is wrong. Mas lalo siyang lumapit. Halos magdikit na ang pagitan namin. Naamoy ko ang sabon niya. Naamoy ko ang bagong paligo na amoy na parang hindi ko dapat gustuhin pero ginusto ko. I understand more than you think. Sabi niya. You think I don't know how dangerous this is? You think I don't know what you're risking? Napapikit ako sandali. Hindi ko alam kung bakit. Marahil kasi natatakot na ako sa sarili ko. Hasan, mabubura ang buhay ko kapag may nakaalam nito. Isang maling galaw, tapos ako, tumingin siya ng malalim. Hindi tingin ng lalaking nangangahas lang. Hindi tingin ng batang may pera at kayang gawin ang gusto niya. Tingin iyon ng taong matagal nang naghahanap ng koneksyon, ng tunay na tao, ng sandalan. I keep looking for you every night. Sabi niya. I don't know when it started, but I look for you. I wait for you. I care about you, Rowena. At doon ako tuluyang nanghina. Hindi ako sanay may nagsasabing mahalaga ako. Hindi ako sanay may humahawak sa pangalan ko na parang ingat na ingat. Hindi ako sanay maging babae muli. Hindi lang ina, hindi lang kasambahay, hindi lang OFW. Look at me, sabi niya. At hindi ko alam kung bakit pero tumingin ako. At doon ko nakita sa mga mata niya ang isang bagay na hindi ko hinanap pero ako mismo ang nahulog. Rowena, bulong niya. Tell me to stop. And I will. Pero wala akong naisagot. Hindi ko masabi. Hindi ko kaya. Dahil ang sandaling iyon, alam kong ako rin ang naghahanap sa kanya. At noong lumapit ang mukha niya, dahan-dahan, parang humihingi ng permiso sa bawat segundo. Hindi ko alam kung bakit hindi ako umatras. At nang magtagpo ang labi niya, at labi ko, tumigil ang oras. Walang malakas na tunog, walang drama, walang pumalakpak. Pero may isang bagay na sumabog sa loob ko. Isang bagay na matagal ko nang tinatakpan, pinipigilan, itinatanggi. Hindi siya nagmadali. Hindi niya ako hinawakan na parang pag-aari niya ako. Hindi niya ako hinalikan na parang gusto niya akong kuhanin agad. Hindi ganon. Maingat, malambing, mabagal, pero puno ng damdamin na hindi namin kayang bigkasin. At Miss Moira, hindi ko na kaya pang magsinungaling. Ako ang unang humawak sa braso niya. Ako ang unang naglapit ng sarili ko. Ako ang unang bumigay. At iyon ang gabing hindi ko na mababawi. Pagkatapos noon, ilang sandali kaming tahimik. Ramdam ko ang dibdib niya. Ramdam ko ang paghinga niyang mabilis pero kontrolado. Ramdam ko ang init ng katawan niyang hindi dapat dumampi sa balat ko. Are you sure? Tanong niya, halos pabulong. I wouldn't be here if I'm not. Sagot ko. At doon, tuluyan nang bumagsak ang pader na ilang buwan kong pinapatibay. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras ang lumipas. Basta ang alam ko, nung gabing iyon, hindi ako si Rowena na kasambahay. Hindi ako si Rowena na OFW na takot magkamali. Hindi ako si Rowena na iniwan ng asawa at lumalaban mag-isa. Ako si Rowena, babae,
na may karapatang maramdaman kahit minsan sa buhay ko ang mahalaga. Pero Miss Moira, habang nakahiga ako nung gabing iyon, habang naririnig ko ang mabagal niyang paghinga sa tabi ko, may isang tanong na pumasok sa isip ko. Anong kapalit ng gabing ito? At hindi ko alam na ang sagot ay mas mabigat pa sa akala ko. Miss Moira, pagkatapos ng gabing yon, akala ko kaya kong mamuhay na parang walang nangyari. Akala ko kaya kong itago yung apoy sa dibdib ko at bumalik sa pagiging Rowena ang kasamba ay walang karapatang magmahal, walang karapatang masaktan, walang karapatang umasa. Pero mali pala ako. Kasi may mga gabing kahit anong pilit kong iwasan si Hasan, siya ang lumalapit. May mga sandaling kahit ayaw ko siyang tingnan, nararamdaman ko yung tingin niyang hindi ko kayang hindi sagutin. At may mga oras na kahit gusto kong maging matatag, mas nangingibabaw yung pagiging tao ko. Ilang linggo kaming ganoon mga tagong usapan, mabilis na tinginan, stolen moments sa kusina, sulyap kapag walang tao. Hindi ko sinasadyang mapangiti kapag naririnig ko ang yabag niya. Hindi ko gustong kabahan kapag dumidikit ang braso namin. Pero nangyari. At araw-araw, palalim ng palalim ang nilalagay ko sa panganib. Hanggang isang araw, nagsimulang magbago ang katawan ko. Madaling mapagod, nahihilo, nasusuka. Noong una akala ko pagod lang, kakulangan sa tulog, o baka pagkain. Pero nang tumagal, iba na. Kilala ko na ang ganitong pakiramdam dahil minsan ko na itong pinagdaanan. Miss Moira, hindi ko alam kung bakit nanginginig ang buong kamay ko nang makita ko yung 2 guhit sa pregnancy test. Yung 2 linyang kay liit tingnan, pero kay bigat bitbitin. Halos hindi ako makahinga. Para akong nilubog sa malamig na tubig. Para akong nahulog sa bangin na wala man lang pagkakataon para humawak sa kahit ano. Paano na to? Bulong ko sa sarili ko. Anong gagawin ko? Walang sagot. Wala akong masabihan. Wala akong kausap. Ako lang ulit. Gaya ng dati. Kinagabihan, sinabi ko kay Hasan, tahimik lang siya sa una. Hindi nagalit, hindi nagtanong ng kung sino, hindi nagduda. Tumingin lang siya sa akin ng may halong pag-aalala at takot. We will figure this out. Sabi niya, pero umiling ako. Hindi mo alam kung gaano kabigat to para sa akin. Para sa atin. This is my child too. Sagot niya. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ganun kadali. Hindi ko kayang ipagsugal ang buhay ko. Hindi ko kayang isugal ang anak ko. At hindi ko kayang pagsayarin ang 2 mundong hindi dapat magtagpo. Lumipas ang mga araw, tinatago ko ang pagbubuntis ko. Pero hindi pala ganun kadaling itago ang lihim na kasing laki ng buhay. Isang hapon, habang naglalaba ako, bigla akong nahilo. Napaupo ako sa sahig. Sakto naman na bumaba si Dra. Lamis galing sa trabaho. Rowena? Tanong niya. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ko at chinek ang pulso ko. You look pale? Hindi ako makatingin. Ayaw ko. Pero bigla na lang niyang hinawakan ang pulsuhan ko, ang tiyan ko, tapos tinitigan ako ng matagal. At doon bumagsak ang mundo ko. You're pregnant, hindi tanong. Sigurado, matigas, diretso, walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano ako tatayo. Hindi ko alam kung paano ako hihinga. Pero ang mas masakit, at nung tumingin siya sa tiyan ko, nag-iba ang mukha niya. Mula normal, naging malamig. Kahit hindi siya sumigaw, parang sigaw na rin iyon sa loob ko. Who is the father? Tanong niya. Wala akong naisagot. Tumingin lang ako sa sahig. Pero sa katahimikan ko, nabuo agad ang sagot sa utak niya. Don't tell me it's my son. Hindi ko pa rin sinagot. Pero ang luha ko, tumulo ng hindi ko sinasadya. At iyon na ang sagot na hindi ko na kayang itanggi. Tumayo siya agad. Nanlilisik ang mga mata.
Hindi ko makakalimutan ang paraan ng paghinga niya, mabilis, galit, parang may sasabog. I trusted you, sabi niya, and you betrayed me in my own house. Miss Moira, napaiyak ako sa harap niya. Hindi dahil gusto ko, hindi dahil deserve ko, pero dahil alam kong wala akong laban. Alam kong kahit anong paliwanag ko, hindi iyon mahalaga sa kanya. My son is getting married. Sabi niya, halos pabulong pero parang bagyo ang dating. Do you understand that? And this will ruin everything. Turo niya sa tiyan ko. Parang kasalanan. Parang sumpa. You have to leave. I will call your agency tonight. At doon ko naramdaman, tapos na ako. Wala akong trabaho. Wala akong proteksyon. Wala akong kahit anong laban sa bansang hindi akin. At ang pagkakamaling, sinubukan kong pigilan, nagiging multo na unti-unting kumakain sa buhay ko. Kinagabihan, nag-ayos ako ng gamit sa maliit na staff room. Tahimik lang ako. Hindi ako umiiyak. Para akong wala sa sarili. Para akong iniwan ng katawan ko. Para akong lumulutang sa hangin. Biglang dumating si Hasan. Halata sa mukha niya na nakipagtalo siya sa ina niya. Namumula ang mata. Nanginginig ang kamay. You're leaving? Tanong niya. Tumango ako. My mother knows everything. Sabi niya. I'll talk to her again. I'll fix this. Hindi na ako nakatingin sa kanya. Hasan, wala na tayong laban. At lalong wala kang laban sa pamilya mo. He held my hand. Mahigpit. Parang ayaw niyang pakawalan. I won't let you go. Pero Miss Moira, iyon ang unang beses na nagsinungaling siya. Dahil kinabukasan, may termination paper na sa mesa. Pinagbawalan akong lumabas. Pinatatak sa akin ang huling araw ko. Ipapauwi na ako. At habang pinapanood ko silang mag-ayos ng papeles ng pag-alis ko, doon ko lang naramdaman ang totoo. Hindi lahat ng pagmamahalan, ipinaglalaban. At hindi lahat ng nagmamahal, may kakayahang panindigan ka. At iyon ang gabing nalaman kong, mas masakit pala ang lihim kapag sumabog na. Miss Moira, nung araw ng pag-alis ko, para akong nawalan ng pakiramdam. Hindi pa umaangat ang araw pero gising na ako. Tahimik ang buong bahay. Tahimik ang mga hallway. Tahimik ang mga kwarto. Pero sa loob ko, ang ingay parang kumakabog ang lahat ng takot. Hiya, panghihinayang, at sakit na hindi ko kayang pangalanan. Inilagay ko sa maliit kong maleta ang ilan kong damit. Wala akong masyadong gamit. Wala rin akong souvenir. Wala akong ibang inuwi mula sa Riyadh, kundi ang ilang buwan kong pagod at buhay na lumalaki sa tiyan ko. Habang inaayos ko ang huling piraso ng uniform ko, bigla na lang pumasok si Hasan. Halos hindi ko siya makilala, maputla, nagulo ang buhok, namumula ang mata, parang hindi siya natulog. Hindi ko alam kung natakot ba ako o naawa. Rowena? Sabi niya, mahina. Please, don't go like this. Hindi ko siya matingnan. Hindi ko kayang tingnan ang mga mata niyang parang may dinudurog kaagad sa loob ko. Hasan? Sagot ko, mahina rin. Hindi na to tungkol sa kung anong gusto natin. Tapos na? No. Sagot niya. Halos pabulong pero puno ng desperasyon. I'll talk to my mother. I'll fix everything. Wag mo na akong paasahin, putol ko. Hindi to kathang-isip. Hindi to pelikula. Lalo na hindi to pag-ibig na pwedeng ipaglaban ng basta-basta. Napatigil siya. Parang may humugot ng hangin mula sa dibdib niya. Tumingin lang siya sa akin, tapos marahan niyang hinawakan ang tiyan ko. Hindi malakas, hindi pilit. Parang takot siyang masaktan ako. This is our baby, sabi niya. At doon, Miss Moira, doon ako tuluyang umiyak. Hindi ko na kayang pigilan. Sobrang bigat, sobrang sakit. Yes, sagot ko, habang pinupunasan ko ang luha ko. Pero hindi lahat ng magulang nagtatapos na magkasama.
Hindi niya sinagot iyon. Hindi niya kayang sagutin. Pagdating ng araw ng flight ko, hindi siya lumabas ng kwarto. Hindi ko alam kung nasaktan ba siya o natakot. Pero totoo ang naramdaman ko. Ako ang lumaban mag-isa. Ako ang umiyak mag-isa. Ako ang nag-empake mag-isa. At ako ang lalabas ng bahay na iyon at mag-isa. Sa airport, habang hawak ko ang passport at ticket ko, ramdam ko ang kabog ng puso ko. Sa bawat hakbang ko, parang nawawala ang bigat ng Riyadh pero napapalitan ng bigat ng katotohanan. Pagkaupo ko sa eroplano, hindi ko alam kung maiiyak ba ako o mananahimik na lang. Noong lumapag ang eroplano sa Pilipinas, halos mabingi ako sa ingay ng mga tao, ng jeepney, ng vendor na nag-aalok ng tubig. Pero ang pinakaunang bagay na nakita ko, ang nanay ko. Nakatayo siya malapit sa gate, may hawak na payong, suot ang lumang blouse na paborito niya. Paglapit ko sa kanya, tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi siya agad nagsalita, pero para bang nakikita niya lahat ang pagod, ang takot, ang sikreto. Anak, sabi niya, halos hindi marinig. Bakit parang ang bigat ng uwi mo? Hindi ko sinagot. Nilapag ko lang ang bag ko at yumakap sa kanya. At doon, Miss Moira, doon ako tuluyang humagulhol. Hindi na ako nagkunwari. Hindi ko kailangan maging malakas. Hindi ko kailangan maging matapang. Anak ako, babae ako, pagod ako. Pag-uwi namin, doon ko lang sinabi ang totoo. Tahimik lang si nanay. Walang sermon, walang sigaw. Pero ramdam ko ang hapdi sa bawat paghinga niya. Anak ng amo mo, bulong niya. Ang bigat. At noong sinabi ko sa kanya na terminated ako, umupo siya. Marahang hinaplos ang likod ko at sinabing, wala na tayong magagawa. Nandito ka na. Buhay ang dinadala mo at anak mo yan. Akala ko, iyon na ang pinakamasakit. Pero hindi pa pala. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng labada, tumawag si Aiko yung kaibigan kong OFW na tumulong sa akin bumili ng pregnancy test. Pagbukas ko ng call, agad akong kinabahan dahil umiiyak siya. Rowena, sabi niya, may sasabihin ako pero sana maging matatag ka. Ano yon, Aiko? Tanong ko, kahit nanginginig ang tuhod ko. Si Hasan, ikinasal na kahapon. Miss Moira, para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung aaray ba ako o tatahimik. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o manlalamig. Ang alam ko lang, bumagsak ang puso ko sa mismong sahig kung saan ako nakaupo. Kasal na siya. Nangyari na ang matagal ko nang alam na mangyayari, pero hindi ko pa rin kinayang marinig. Kinagabihan, habang naguhugas ako ng pinggan, lumapit si nanay sa akin. Anak, sabi niya, masakit man, pero ganon talaga ang mundo. Hindi lahat ng pagmamahal ipinaglalaban. At noong gabing yon, habang nakaupo ako sa kama ko, hawak ang tiyan ko, tahimik akong nagtanong sa hangin. Kung sakaling pinili ko bang hindi siya mahalin, mas gagaan ba sana ang buhay ko ngayon? Pero wala namang sagot. Wala namang papalit sa sakit na tinanggap ko. At doon ko na-realize, minsan hindi ang pag-ibig ang pinakamalaking sugat. Minsan, ang katotohanang hindi ka kailanman kabilang sa mundo ng taong minahal mo. Miss Moira, kung tutuusin, akala ko tapos na ang sakit noong nakauwi ako sa Pilipinas. Akala ko pag alis ko ng Riyadh, iiwan ko na rin lahat ng alaala, lahat ng mali, lahat ng bigat na hindi ko na kayang buhatin. Pero mali pala ako. Kasi may mga sugat na hindi gumagaling kahit nakauwi ka na. May mga sugat na habang tumatagal, mas lalo mong nauunawaan kung bakit kailangan mong pagdaanan. Lumipas ang mga buwan. Habang lumalaki ang tiyan ko, mas lalo ring bumibigat ang responsibilidad ko. Araw-araw ako nagigising ng mas maaga, hindi para magtrabaho,
Pero para subukang kumbinsihin ang sarili ko na kaya ko to, kahit wala siyang katabi, kahit wala akong hawak na kamay, kahit walang kasamang umaalalay sa bawat paghinga ko. May mga araw na umiiyak ako habang umiigib ng tubig. May mga araw na tumitigil ako sa kalagitnaan ng paghahanda ng almusal dahil bigla akong ninenerbiyos, iniisip ko kung paano ko bubuhayin ang anak kong paparating. May mga gabing hindi ako makatulog dahil sa tanong na, saan ako kukuha ng lakas kapag dumating na siya? Pero Miss Moira, sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi ko akalaing darating. Kapayapaan, hindi biglaan, hindi mabilis, pero dahan-dahan. Noong dumating ang araw ng panganganak ko, hawak-hawak ni nanay ang kamay ko. Wala akong ibang pamilyar na mukha, wala akong partner, walang tatay ng bata sa tabi ko. Pero noong narinig ko ang unang iyak ng anak ko, parang nawala lahat ng galit ko sa mundo. Parang biglang tumahimik ang lahat ng pinagdaanan ko sa Saudi. At parang doon ko lang naintindihan kung bakit tinulak ako ng tadhana palayo. Tiningnan ko ang anak ko. Maputi. Mabait ang mga mata. Tahimik. At nang buhatin ko siya sa dibdib ko, hindi ko naiwasang mapangiti kahit puno ng luha ang mga mata ko. Anak, sabi ko sa kanya habang nanginginig ang boses ko, hindi ka pagkakamali, biyaya ka. At noong gabing iyon, habang tulog siya sa dibdib ko, doon ko sinagot ang tanong na matagal kong tinatakbuhan. Kailangan ba talaga akong masaktan ng ganito para matuto? Ang sagot ay oo. Kailangan kong masaktan para makita kung gaano ako kalakas. Kailangan kong masaktan para malaman kung sino ang tunay na para sa akin. Kailangan kong masaktan para matuto ng hindi lahat ng iniibig to ay dapat kong hawakan. Pagkaraan ng ilang linggo, minsan naiisip ko pa rin siya, si Hasan. Hindi bilang lalaki na kinapitan ko, kundi bilang lalaki na dumaan sa buhay ko para ipaalala sa akin ang isang bagay. Hindi ako dapat manatili sa mundong hindi ako kayang ipaglaban. At oo, minsan napapatanong pa rin ako, masaya kaya siya sa kasal niya? Naalala niya kaya ako kahit isang segundo? Naisip niya kaya kung nasaan na ang batang bunga ng gabing hindi namin kayang pigilan? Pero sa huli, hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga, may anak akong iyayakap sa akin tuwing gabi. May dahilan ako para bumangon. May buhay akong itutuwid at iingatan. Hindi perfect ang kwento ko. Hindi rin maganda. Pero totoo. At kung may aral man ito, siguro ito iyon. Hindi lahat ng dumating ay dapat manatili. Hindi lahat ng nawala ay talo. At hindi lahat ng iniwan tayo ay dapat nating habulin. Ngayon, Miss Moira, habang sinusulat ko ang huling bahagi ng liham na ito, hawak ko ang anak ko sa braso ko. Tahimik siyang natutulog, clueless sa gulong dinaanan ko. Pero siya rin ang dahilan kung bakit kaya kong ngumiti ngayon, hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa pag-asa. Kaya gusto kong itanong sa'yo, Miss Moira, at sa lahat ng nakikinig, kapag ba napamahal ka sa maling tao sa maling oras? Mali ka ba? O tao ka lang na umaasang mahalin din kahit sandali? Sa dulo ng kwento, isang bagay ang malinaw para sa akin. May mga pag-ibig na dumarating para turuan tayong maging matatag, hindi para manatili sa tabi natin. May mga sugat na akala natin ay wakas, pero sila pala ang nagbubukas ng pinto para mas makilala natin ang sarili natin, kung gaano tayo kalakas kapag wala tayong ibang sandalan, kundi ang pananampalataya at sariling lakas ng loob. Hindi natin kailangang ikahiya ang mga pagkakamaling nagmula sa puso. Tao lang tayo umaasa, nagmamahal, at minsan nadadapa. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumangon at kung paano natin minamahal ang sarili pagkatapos ng lahat. Kung may bahagi ng kwentong ito ang nakaantig sa'yo o may aral kang nakuha, inaanyayahan kitang mag-iwan ng komento. Ibahagi mo rin kung may karanasan kang katulad nito, baka ang kwento mo
ang magbigay ng lakas sa isang taong patuloy pang lumalaban. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa iba pang kwentong puno ng damdamin, aral at pag-asa. Naway matagpuan mo ang katahimikan na karapat-dapat sa iyo at ang pag-asang hindi kailanman nauubos kahit sa mga panahong pakiramdam mo ay pagod ka na. Sana'y may liwanag pang naghihintay sa bawat hakbang mo at sana ramdam mong hindi ka nag-iisa sa mga kwentong kinikimkim ng puso mo.